Isa-isip niyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na ngayon at ang tunay na buhay ninyo ay nagtatago sa Diyos kasama ni Kristo. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita.
Hallelujah, Jesus. And church, as we sing this song, let's sing this in the bottom of our hearts. Let's lift our hands to the Lord and feel His presence. Hallelujah, Jesus. We worship you, Jesus. We honor you. Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. All who run before us, and all who live
bawat araw ng buhay, ikaw, ang Diyos, lagi kong nagsubaybay sa amin. Wala pong oras o sandali na nalingat kami sa iyong mga paningin. Salamat kami. Sa umagang ito, habang kung nakikinig ng mga salita, buksan mo ang aming isipan at aming mga puso upang magbago ang aming pagtingin, ang aming mga hinahanap, magbago ang aming mga isip, at aming isipin natin ang Panginoon Diyos at panay makalangit ng kanyang sa iyo. Kabalan ng Espiritu, kabayan po na sa umagang ito. Ikaw nawal mo po sa amin ang bawat salita na aming pumapapakinggan. Ang lahat, Panginoon Diyos, ay magsasabi ng tunay na Diyos ay ikaw ay banal, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay makapangal, ikaw ay Diyos, ang tunay na kailangan, Panginoon. Pagiging ka, Lord, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang pagkakulang natin, Panginoon Diyos. Amen. Let's start. Pray one another. Let's pray. Sa kanan po. Pray. Panginoon Diyos, maraming salamat. Kasama po namin ang aming mga kapatid. Sila po, Panginoon Diyos, ay biyaya sa amin, Panginoon. Dahil nakikita namin sila man ay uhaw sa iyong salita. May ikaw, Diyos, maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa kaliwa po, let's pray for them. Hallelujah, Lord. Maraming salamat. Surely, Lord, this is a house of prayer, and we pray for one another. Because we love one another. Thank you, Lord, for Christian. Lord, the Bible about this able to listen and receive your word. In Jesus' name, amen. Mga kabataan ko, let's pray for them as well. Mga bata, ayaw. Sige lagi dito sa sa'yo. Ano bata dyan? Yung bata talaga. Let's stretch our hands to these kids, Lord. Salamat Panginoon sa mga bata ito. Natubahin niyo po sila. Kami po sa ngayon sa inyong paningin. Gawa Panginoon Diyos, sa kapag lumakiin, magtapos sa iyo, disiplina, respeto, pagmamahal sa kanilang mga magulang. Tulad niyo po sila ng makapangyarihan po ng Panginoon Jesus. Ligtas niyo po sila sa anumang gawain, hindi po sa kabubuhan. Kasi po ay magiging po sa kanilang paglaki. Provide them, O Lord, location, provisions of life. In Jesus' name, amen. Magkulang po tayo na. Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome po sa Wisdom Church. Amen. Gusto kong umpisahan ang mensahe ito sa pamagitan ng isang kwento. Kwento na nangyari sa akin dito. At ito po, siyempre, related po sa ating pag-usapan. Nung hindi po ako ganap na Kristiyano, kilala ko ng Diyos, pero hindi po ako ganap na Kristiyano. This is way during my younger years. No? Doon po sa amin, sa kumpanya namin, bago pa lamang po ako,
nagsisimula sa pagtatrabaho. At aking lagi iniisip, yung panahon na yun ay excellence. Lagi po ang nasa isip ko, yung makapagtrabaho ng maayos, tumaas ang sweldo, promote, yan lang po ang nasa aking isipan yung panahon na yun. At huwag na huwag kayong gagawa ng hindi tama sa harapan ko dahil makakarinig po kayo sa akin yung panahon na yun. Now, nagkataon na meron po isang na-set up na meeting sa contractor. Nasa consultant ko noong araw na yun. At contractor yung aming committee. At itong contractor na to ay mayroong sinisingil kung sa aming kliyente na malaki. Sabi ng boss ko, pag-aralan mo yung singil na yan, yung claim na yan, at kakausapin natin yung contractor sa ganitong araw. So pinag-aralan kong maigi, yung sinisingil ng contractor na to, kasama yung kontrata. At nakita ko sa kontrata na hindi valid yung sinisingil ng kontraktor. Maraming milyon, daang milyon na sinisingil. Sabi ko, hindi tama to. Wala sa kontrata, nababayaran ko itong kontraktor na to. So pinaliwanag ko dun sa boss ko, at hindi ko alam kung bakit nangingiti yung boss ko. Sabi sa akin ng boss ko, sige, ikaw ang magpaliwanag na dun sa kakausapin natin bukas. So, talaga naman, naghanda pa rin ako dahil talaga naman sa isip ko, patay sa akin itong kontraktor na to. Mapapahiya sa akin to. Ganun talaga nasa isip ko. So, pinapapasan, kami, naka-long sleeve ako nun. Talagang ready ako. At talagang gusto ko na mag-umpisa yung meeting. So, nauna kami pumunta, dumating, maya-maya dumating yung aming kliyente, yung pinakamataas doon sa kliyente namin. At nagtaka ko, bakit yung pa dumating sa meeting? Tapos kasama ko yung boss ko. So habang inintay namin yung contractor, sabi sa akin ng boss ko, ready ka naman. Listen. Sabi niya, English po yung usapan namin. Sabi sa akin, kung hindi naman kailangan na isagad mo yung sagot mo yung argumento mo, ang sinasabi sa akin, hinay-hinay lang. Sabi ko, no sir, mali talaga sila. Talagang nasa isip ko, pahihiyain ko to. So, dumating yung contractor, yung may-ari. Umasok, yung kanyang sapatos ay marumi, kupas na mo, tsaka t-shirt na puti. Yung, alam mo yung parang primo or sister na yun. Yun ang suot. Tapos parang hilo. Umaga kayo, sabi ko, palagay ko. Iisip ko, palagay ko na puyat ito sa pag-aaral ko kay claim. At sigurado, problemado to. Kasi tingin ko, hindi nakakatulog. Tapos sabi ko, sigurado galing ito sa site. Kasi yung damit niya, may dumi yung kanyang rubber shoes, tapos kupas yung noon, tapos yung white t-shirt lang. Biro mo, ang kamiting niya, kami, naka-nose sleeve, naka-tie pa kami ng araw eh. Tapos yung kliyente namin, ganun din. Samantala ang kamiting namin, kung may-ari ng kanyang contractor, ganun eto na. Nagsalita yung may-ari. Sabi niya, this is our claim, this is the engineering department that tells me that I'm claiming 100 million. Sabi niya, hindi na ako nakapagbigay dahil nasa isip ko, pahihiyan ko eh. Talagang nagsalita na ako dahil. Sabi ko, your claim is wrong. Because the contract, ganun po magsalita ng araw. Galit talaga ako ng ganyan pag nagsasalita akong yung galit. Sabi ko, you are wrong. Pinaniwala ko, inisaysa ko talaga yung ako pinag-aralan. This is your contract. What does contract condition clause 5? Ginagalit ko siya. Read it. Ganun ako magsalita ng araw. Kinuha ko na. Binasa niyo.
Tapos, eto pa. Sabi ko, here is a legal document. Read it. What does it says? Tapos habang binabasa niya, sinabi ko, that it says that your claim, da. Maya-maya, tumawag ko naman, dahil din naman. Yung puso sa cellphone namin nung araw yung nagdapa. So, dahil siya ganun. Dahil siya ganun. Yung pangkayas ng PFL, dahil siya ganun. Bigyan mo sa akin ng engineering, sabi mo yung sinasabi ng kausap ko dito, malinaw sa'yo natin. Tingnan mo ito. Dito siya ganun. Sige, ginawa niyo yun. Silvio, sabi niyo na, wala na yung claim namin. Ang saya ko lang sa loob ng cookies. Tinatawag sa meeting, ito maganda. Pag-uwi namin, kasabay ko yung boss ko dun sa kanyang kotse. Wala pa kami kotse noon, nag-upisa pa lang yung trabaho noon. Sabi ng boss ko, kilala mo ba yung pag-meeting namin kanina? Yung pinagsisigawan mo. Sa English naman, do you know who's meeting you that you keep on shouting? Sabi ko, I don't know him. Hindi ko siya kilala, boss. I don't know him. It's my first time that I meet him. Who is he? Sabi niya, tawa siya pala. Kaya pala siya tawa ng tawa. Even the day before. Alam niya kung sino yung meeting namin. Ang sabi niya, that is the owner of DMCI. One of the largest construction company. That is Isidro Consumi. Biglang namutla ako. Tapos sabi ko sa boss ko, masyado ba ako kanina? Kaya po ko na-share ko sa inyo kung ano yung iniisip natin, influence yung magiging outcome ng inyong usapan. Kung sa umpisa pa lamang, meron ka nang nabuo sa isipan mo, whether yan ay maganda o pangit, yan ang makaka-influensya kung anong magiging resulta. Halimbawa, meron kayong hindi pagkakaunawaang mag-asawa. Kung ang asawang babae, ang kanyang nasa isipan na ay merong ginawang masama ang kanyang asawang lalaki, at yung asawang lalaki, bago pa man mag-usap, iniisip niya na kung ano yung kanyang magiging palusot, walang mangyayari sa kanilang usapan sapagkat yung kanilang mga isipan meron ng preconceived idea or yung paninindigan nila. Now, hindi ko po sinasabi sa inyo na huwag kayong mag-isip. Ang sinasabi ko sa inyo, mag-isip tayo ng tama. Na maaaring ang kwento ko sa inyo ng araw sa akin pong kalagayan na hindi ko Kristiyano at aking tanging iniisip lamang noong panahon na yon ay magpayaman at ma-promote. Talagang ang iniisip ko lamang lahat ng gagawin ko will earn favor sa boss ko. Yun ang aking iniisip. Ano ang iniisip nyo ngayon? Bago kayo pumunta dito, ano kaya ang iniisip nyo ngayon? O kaya wala kayong iniisip? Ano ang iniisip nyo? Ano ang iniisip nyo kahapon? At ano ang iniisip nyo paglabas nyo dito mamaya? Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. At mamaya, ma-amaze kayo, malalaman ko kung ano iniisip ng bawat isa sa inyo. Naniniwala pa kayo? Parang hindi kayo naniniwala. Mamaya ako, pagkatapos ng ating pinag-uusapan, sigurado ako kaya kong isipin ang iniisip nyo. Ready na kayo? Okay. Ang pag-uusapan po natin is to have a new life
in Christ. At itong magkaroon tayo ng bagong buhay sa ating Panginoong Jesus ay dahil sa lahat po ng ating mga iniisip. At dahil sa ano yung ating iniisip, would influence if we are able to get a new life in Christ. Where you set your mind, where your mind is set upon on how you think. Marami sa atin na nag-iisip kung ano yung magiging magandang buhay para sa kanila. Sino po dito, sigurado ako kung sino tataas ng kamay, sino po dito ang nakakaalala ng kanyang inisip 2 years ago? Taas ng kamay. Tumataas ko ba ng kamay ka? Wala nakakaisip sa inyo kung ano yung inisip nyo 2 years ago? Masyado kayong malilimot. 1 year ago. Talaga? 1 year ago, naisip nyo, 1 year ago, naalala nyo ba? Hindi ako nangyayana. Ang mga babae, pag kinausap mo ngayon, meron kayong konting discussion. Mga babae, pag nakausap mo, sasabihin niya, hindi ba yan? Yan yung sinabi mo 5 years ago? May araw pa, yun pa. Di ba sinabi mo October 14, 1996? Marami po sa atin ang bumabalik sa ating isipan kapag yung pagkakataon na yun o yung mga bagay na yun ay lumabas sa usapan. Iniisip natin yung ating trabaho, iniisip natin yung ating pamilya, iniisip natin yung ating negosyo. Sa mga kabataan, wala, pero dapat iniisip nyo yung pag-aaral. Amen. Now dito po sa ating pag-uusapan sa Colossians chapter 3 verses 1 to 3. Puntahan po natin at dito nyo po makikita kung ano yung ibig sabihin. Sabay-sabay po natin basahin ito. Verse 1, binuhay kayong muli na kasama si Kristo. Kaya't pagtuunan nyo ng isip ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. So malinaw pa lamang dyan sa ating binasa kung ano yung dapat natin isinasa isip. Okay. Okay. So ngayon pa lang, iniisip nyo na Pastor, mali ka sa inisip mo noong unang panahon. Dahil admittedly, ang aking iniisip, bagamat yan ay for excellence, pero mayroong kasama kasi iniisip na ipahiya itong tao ito. Huwag na huwag kayong mag-iisip ng anumang bagay para ipahiya purposely or intentionally ang isang tao. Ulitin ko po yan. Kahit gaano kayo kainis o kaaway niyo itong tao ito, huwag na huwag po natin pag-iisipan ng bagay intentionally na ipahiya ang tao ito sa harap ng maraming tao. Sapagkat yan mismo ang na-experience ng ating Panginoong Hesus.
sa kabila ng mga kabutihan na kanyang ginawa sa mga tao, ipinahiya siya. Ibinandera siya sa maraming tao dahil gusto ng iba, ng mga taong inis sa kanya o insecure siya sa kanya na ito ay pahiya ang ating Panginoon Diyos. So dito po sa ating binasa, kaya ako po highlight in verse 1, binuhay kayo muli na kasama ang ating Panginoong Hesus. Kaya sinasabi na magkakaroon tayo ng bagong buhay kasama ang ating Panginoong Hesus sapagkat muli tayong binuhay kasama ang ating Panginoong Hesus. Pastor, kung sinabing muling binuhay o binuhay kayo muli, ibig sabihin, namatay tayo. Tama ba? Itong pinag-uusapan dito na namatay, hindi po physically namatay. Kundi we are dead spiritually. Noong ang ating mga ninuno, si Adan at Eva, they disobeyed God, the spirit in them ay namatay. Bagamat buhay sila physically, but they were separated from God because of sins. At yun po yung minana natin hanggang sa kasalukuyan at mawawala yung sumpa na yun, yung kamatay na yun, hanggat meron tayong ginagawang kasalanan at mawawala lang yun kung ating tatanggapin ang ating Panginoon Hesus sa ating buhay bilang Diyos at tagapagligtas. In fact, yung sin, narinig ko kahapon ng mga nag-encounter sa atin, the sin is Satan inherited nature. Ang sin daw po ay Satan inherited nature. Lahat ng pangit at kasamaan na karakter ni Satanas, yan po yung na-inherit kung tayo po ay namumuhay sa sin o kasalanan. Pero sinabi po sa verse 1, binuhay na muli tayo kasama ni Jesus. We are raised in Christ. When we said we are raised in Christ, we are now in unity sa ating Panginoong Jesus. Pag sinabing you are raised, muli tayong binuhay kasama ang ating Panginoong Jesus. Pakita niyo po ito. Nung ating Panginoong Jesus ay muling binuhay. Di ba, alam naman natin siya ay namatay at after 3 days, siya po ay muling nabuhay. At kung siya ay muling nabuhay, anong ginawa ng ating Panginoong Jesus? Hindi siya bumalik doon sa grave. Hindi siya bumalik sa hukay. Now, if we are raised with Christ, kung tayo po ay muling binuhay, hindi rin po tayo babalik doon sa hukay. Kung tayo po ay inalis na ng Diyos sa kamatayan, doon sa grave, kailangan hindi na tayo babalik doon. Malinaw po. When we are raised with Christ, kung tayo muling binuhay, kasama ang ating Panginoon Jesus, anong ginawa ni Jesus Christ? Nung siya nabuhay ng muli, He went immediately sa kanyang mga disciple to share the good news. Now, ganun din po tayo. When we are raised with our Lord Jesus Christ, kailangan babalik tayo dun sa ating mga mahal sa buhay, mga kapitbahay, kamag-aral, katrabaho, lahat po ng kakilala natin, babalikan natin sila para ibahagi, ipamalita ang magandang balita. Just like Jesus Christ, when He was raised from the dead, He went to share the good news. Kaya sinasabi dyan, we are raised in Christ. When we have a life, a new life in Christ, dapat mamuhay na tayo ng ayon sa kagustuhan
ng ating Panginoong Diyos. When we have the new life in Christ, we should now live in Christ. Naunawan niyo po ako, nasusunod po. Importante po ito, sapagkat hindi po magbabago ang ating isipan kung tayo ay nananatiling patay doon sa ating spiritual. You know that your spirit, yung spirit natin, yan po ang nagsasabi sa atin kung ano yung ating gagawin. Sometimes, mamiss kayo, mamamanga kayo, na bigla na lang mayroong sasagi sa inyong isipan patungkol sa inyong pakilala. At bigla na lang ikaw ay mananalangin. That is the spirit in you. Kaya kailangan po malinaw sa atin na kailangan we should grace again. Muli tayong binuhay kasama ang ating Panginoong Jesus para magbago ang ating isipan. Yan po yung nais ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito, magbago ang isipan ng bawat isa. Kung tayo po ay nag-iisip na mayroong nagawang kasalanan ng isang tao ito at iniisip natin, kailanman, kahit sinong kumausap sa akin, hindi ko kayang patawarin ang tao ito. Kung yan ang nasa isip mo, my prayer, mawala na yan at magbago ang ating isip. Kung meron kang iniisip na ikaw ay gipit, wala ka talagang pera at iniisip mo, ikaw ay mangutang na lamang, manghiram sa ibang tao para ikaw ay makakawala dyan sa lubog na utang. Kung yan ang nasa isip mo, today, I pray na magbago ang isipan natin at nandoon yung ating pananampalataya na kayang baguhin ng Diyos ang iyong palataya. Amen. Amen. Kung ang iniisip mo ngayon ay wala kang halaga, wala ka nang pwedeng gawing mabuti sa iyong kapwa, dahil ito lamang ang aking naabot sa aking buhay. Ito lamang ang nabot na aking edukasyon. Ito lamang ang tingin ng tao sa atin. Kung yan ang nasa isip natin ngayon, ang ating panalangin ay pwedeng magbago ang iyong isipan. Pwede ang bawat isa sa atin kung magbabago ang ating mindset, magiging mga taong paligid sa atin ay mag-iiba rin kung paano ang iniisip nila sa atin. Amen. Ang iniisip ng ibang tao sa atin, whether pangit yan o maganda, magbabago yan kung ipapakita natin na nagbago ang ating isip. Di nga ba ang gusto natin ay magbago ang ating gobyerno? Kasi ang daming corruption sa ating gobyerno. Iniisip natin na kailan kaya magbabago ang Pilipinas. Pero ang problema, yung iniisip natin sa ating sarili, hindi nagbabago. Nagre-reklamo tayo sa baha. Pero hindi nagbabago ang isipan natin kung paano tayo magtapon ng basura. Isipin nyo na lang kung lahat ng tao magbabago ang isipan kung paano nila sinupin yung basura. Sigurado, walang baha. Gusto natin mawala ang korupsyon, pero hindi nagbabago ang isipan natin. Mismong tayo ay corrupt. Ang pagkakaiba lang, yung iba, hindi na ako magsasabi ng pangalan, mas malaki ang corruption kaysa sa atin. Pero pareho tayong corrupt.
Hanggat hindi po nagbabago mismo sa atin nagsisimula ang ating isipan, hindi po natin kayang baguhin ang isipan ng ibang tao. Kaya maganda sa atin muna magsimula na magbago ang ating isipan. Amen. At paano tayo magbabago sa ating isipan? Una, we should set our hearts on things above. Kailangan yung ating mga puso, ang pagtutunan ay kung ano po yung mga bagay na makalangit. Kailangan po ang ating iniisip sa araw-araw ay laging patungo papunta sa kalangitan. Pinakasimpleng bagay hanggang sa pinakakomplikadong bagay na ating iniisip, kailangan eventually ito po ay maglilid sa atin patungo sa kalangitan. Nag-iisip tayo na tayo po ay maging successful sa ating trabaho. Iniisip natin na tayo po ay ma-promote. Maganda po yan sa ating isipan. Pero kailangan, ang iniisip natin na gusto natin ma-promote para makapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos. Kaya kung mali yung aking iniisip ng araw, bagamat gusto ko ay excellence, tama lagi, outstanding lagi gusto kong iniisip, pero kasi iniisip ko yun para sa aking sarili, hindi para makapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos. Hindi ko iniisip kung may mapahiyaman o hindi, basta okay ako. Basta yung honor, yung karamanan, yung praises ay sa akin. Mali po yun kapag gano'n ang iniisip natin, kaya gusto natin maging successful sa ating ginagawa. Lahat po ng ating iniisip should be pointing towards to heaven. Sa mga nanay, eto simple lang. Bakit po kayo naglalaba? Siyempre, wala nang isusuot na malinis na damit, kaya kayo naglalaba. Di ba? Paano kayo maglaba? Siyempre, una, hiwalay ang puti tsaka sa tricolor. Alam natin yan. Ano ba susunod? Iniisip nyo ilang takal yung sabon. Ngayon, kung yan ay washing machine, may sukat yan. Pero kung yan ay manual, paano tinatakal ang sabon? Paano na po dito? Kaya tayo naglalaba. Ganito po yan. Ito po, ito po ito. Kaya po tayo maglalaba. Hindi lamang sa gusto natin magkaroon ng maayos na damit. Simpleng mga bagay. Kundi para makita ng iba kung paano ka mag-alaga sa iyong pamilya. Halimbawa, yung nanay ko po, kahit nung kami kabataan, mga luma ang damit namin. Pero gusto ng nanay ko, lagi kami nakaputi. At dahil po yan, talagang si nanay, kung paano siya magpusot, kung paano siya magpiga. Pag nakikita namin siya magpiga, naaaling kami talaga eh. Kasi kami yung taga-bomba, naaaling kami kung paano siya magpiga. Mayroong art, yung pagpiga. Now, alam ko purposely, pinapakita yung nanay ko sa amin, para sa amin, magkaroon kami ng discipline na lahat ng gagawin namin
ay mayroong dedication. At itong dedication ito, magre-reflect yan doon sa sasabihin ng mga tao. Kasi kami, pag suot namin yung mga puting damit, sasabihin ng mga tao, ikaw mo yan kahit nahirap, ay hindi mo makikita na mukhang mahirap. Kasi maayos eh. Kahit butas-butas yan, basta malinis. Ang naisip ko, kahit sa pinakasimpleng paraan, bagamat yung mga tao ay binibigyan nila ng credit o pinapagalanan nila yung nanay ko. But the thing is, kapag tayo sa lahat ng ating ginagawa, gusto natin magkaroon ng karangalan at kapurihan ang ating Panginoon Diyos. Sa ating pong pagsasalita, paano tayo makipag-usap sa ibang tao? Maaaring dati, pag kayong nakikipag-usap, diretso. Kung galit ka, galit. Kung masaya, masaya. Kung malungkot, malungkot. Kung may tampo, may tampo. Kaya tayo makipag-usap. Kesa meron kang masaktan, damdamin, kesa maka-open kang, basta mailabas mo yung nasa loob mo. Pero ang question is, lumabas nga yung iyong stress, lumabas yung sama ng loob mo, pero nakapagbigay ba yan ng mabuting pakiramdam sa iyong kasama, sa iyong kausap? Hindi po. Maaari sila ay umuro, pero hindi mo pabago ang paningin sa'yo. Pero kung ikaw ay nakikipag-usap ka, kahit anong sama ng iyong loob, pero kung ikaw ay nakikipag-usap, nakangiti ka pa rin. Biro mo, ibang-iba ang mangyayari kapag ikaw ay nakikipag-usap ng nakangiti. Sa mga babae, yan po yung maganda. Bihira po, ako personally, bihira po ako nakakita ng mga babae na grabing magsalita, mas masakit. Bihira po. Mas karamihan nakikita ko, kami mga malalaki, kasi kami, wala talaga kami. Kami yung diretso kami. Pero mga babae, kahit pa paano, may break. Pero importante, kapag po tayo makikipag-usap, ang lagi po natin iisipin, ito ba ay makasasama sa akin bilang isang Kristiyano? Ito ba ay makasasama sa aking Panginoong Yesus? Na ako po ay nakita na nagsisimba sa Christian Church, nakita na ako po ay nag-share ng Word of God, pero ang namumutawi sa aking mga labi ay hindi galing sa ating Panginoon Diyos. Ano ang iisipin ng mga taong makakarinig? It will destroy your witnessing against the glory of God. Kaya kailangan maging maingat tayo sa ating pag-iisip. Iba pa rin yung hindi naman sa hindi maiiwasan. Meron pa rin darating on your unguarded moments, hindi mo nabantayan ng iyong mga labi, nakapagbitaw ka ng hindi maganda. Pero kung ikaw ay Kristiyano at iniisip mo lagi yung sasabihin ng ibang tao sa ating Panginoon Yesus, because you are a Christian, nakadikit sa atin yung Christ, nakadikit sa atin yung identity ng ating Panginoon Yesus. Kaya we should be very careful. Na dahil sa masama yung ating sinabi, yung ibang tao sasabihin niyan ba ang Kristiyano? Pati yung pangalan ng ating Panginoon Hesus ay nadadamay dahil sa ating maling sinasabi o ginagawa. Hey, you should be careful about it. Kung meron ng pagkakataon na nakapagsalita ka, hindi mo sinasadya, talagang nadulas ka, nalinlang ka ng demonyo na sige, magalit ka. Nagalit ka, by all means, balikan mo at humingi ka ng kapatawaran. Humility is the best way to show the glory of
Walang mababawas sa ating pagkatao kung tayo ay nagpapakumbaba sa ibang tao. Kahit na ikaw ang nasa katwiran, ikaw ang tama, pero kung gusto mo na magpatuloy at itong tao ito ay madala sa ating Panginoong Diyos, by all means, give humility in our heart, a way to speak to other people. Yan ang dapat natin iniisip. Pagtuunan natin ang mga ginagawa natin, yung natin sinasabi patungkol sa kapurihan sa ating Panginoon Diyos. Ano yung hinahanap ng ating mga puso? Hinahanap ng ating mga puso yung kaligayahan, yung pag-ibig, yung kapatawaran, yung kababaang loob. Yan ang dapat na nandoon laman ng ating mga puso. Ang sinabi sa salita ng Diyos, kung ano yun naman ang ating mga puso, yun ang lalabas sa ating mga labi. So kung ang laman ng puso mo ay lahat patungkol sa ating Panginoong Hesus, yan ang lalabas sa atin. Yan ang lalabas sa atin. So seek the things from a heart that could lead us kung nasaan ang ating Panginoon Hesus. Sinabi po dyan, pagtunan natin ang isipan ang mga bagay na nasa langit. We should always be seeking, pursuing the things na nandun sa langit. Ano sinabi ng ating Panginoon Hesus? Mauuna siya sa atin dahil ano? Ipagkahanda na, ipiprepare na yung place natin sa langit. Kaya yung dapat ang ating iniisip. Hindi tayo magkakaroon ng worry, ng fear, na tayo maghihirap sapagkat hindi ito yung ating final na tirahan na bahay, kundi yung pinipare ng ating Panginoong Hesus doon sa langit. Yun dapat ang ating iniisip na. Kaya lang dapat maging qualified tayo. Hindi tayo pwedeng manirahan sa langit kung hindi tayo qualified. Meron tayong kasalanan na hindi man natin gustong mapitawad, hindi ko tayo qualified. Isipin nyo na lamang, sayang po yung inihanda na para sa atin. Hanapin po natin ang ating Panginoon Diyos. Last week, pinag-usapan natin na inalis na tayo doon sa pit. Dahil gusto natin, maranasan natin yung buhay na gusto ng ating Panginoon Diyos. May nagsabi po sa akin, na Pastor, parang ang hirap kong gawin yan. Parang ang hirap hanapin ang Diyos sa panahon na ngayon. Parang lahat ng nakikita mo, magtatalo yung loob mo kung ikaw ba ay makikiayon o magpapaiwan. Pag nagpaiwan ka sa gawin ng mundo ngayon, talagang iniisip natin, maghihirap tayo. Kaya iniisip na iba, parang ang hirap hanapin ng Diyos sa ngayon. Kung mahirap hanapin ang Diyos, paano pa tayo mag-iisip ng mga bagay na makalangit at makadiyos? Ano po ang sinasabi sa Jeremiah 29:13? Ang sabi po dyan, kapag hinanap ninyo ako, ang ating Panginoon Diyos na nagsasalita dito, kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso niyo akong hahanapin.
It's not difficult to find God if we seek Him from our heart. Hindi po mahirap hanapin ang ating Panginoon Diyos. Kung sinabi dyan, kung buong puso natin siya hahanapin. Meron po akong sasabihin sa inyo na illustration kung paano natin ipapakita na gusto nating hanapin ang ating Panginoon Diyos. Sino po ang naka-attend dito sa mga concert? Concert. Ayan. Si Brother Elmer. Si... Anong concert yan? Kay Oxford News. Kaya na? Steve. Okay. So worship. Yung hindi naman sa praise and worship, yung mga artista, mga K-pop. Nagtatanong ko ng K-pop yan. Kabrother Battle of the Band. Battle of the Band. Meron ako kilala, Pops Fernandez. Ano siya ng concert ni Pops Fernandez. Huwag niyo tanong ko siya. Now, pag kayo nanonood ng concert na ganyan, at yung, siyempre, kaya pumunta doon, ay idol mo. Talagang bilib na bilib ka kung paano siya kumanta, kung paano mag-perform, yung mga ganyan. Yung mga BTS na yan, or BINI, or SB19. Pag kayo nanood sa mga ganyan, ano napapanood nyo kahit sa mga sa palabas? Lahat naghihiyawan. Lahat ay because gusto nila yung kumakanta. Okay, gusto nila yung hindi ka sila yung gusto mong mahawakan. Gusto mong mahawakan yung, di ba, yung mga nagkaganyan, ganyan, sabi. Yan. Tapos meron pag kami nabanggit yung pangalan mo, talagang, tapos tinawag ko pa sa stage. Grabe yung ano mo, ganyan. Parang tatapusan na ng mundo. Ganyan, concert. Tao, nagpe-perform. Pero ganyan mga hiyaw. Gusto mong maabot itong taong ito. Gusto mong maabot at maramdaman yung init ng kamay ng taong ito. At gusto mong pagkarinig yung pangalan mo at pinapunta ka to sa stage, grabe! Alam niyo ba, every week, meron tayong opportunity na abutin ng Diyos. Sa worship natin dito, sino ang gusto nating abutin? Diba? Sino ang gusto nating abutin? Pero wala mo. Hindi pa ganon yung kagustuhan natin maabot ang presensya ng Diyos sa ating pagpapapuri sa Kanya. Kailangan ng ating iniisip ay yung maabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung tayo nagpa-praise and worship, isipin natin dito ang ating Panginoon Diyos, Panginoon. Gusto kitang mahawakan. Gusto mong maramdaman. Gusto mong marinig at tawagin mo ang Panginoon ko. Iniisip natin kung paano natin maabot ang ating Panginoon Diyos. That is seeking through your heart the things above. Hindi po yung dito lamang pagkatapos ng concert nitong mga artistang ito, putol na. Kinabukasan, wala sila. Pero ating Panginoon Diyos, everyday, kaya mong abutin. Paano natin aabutin ang ating Panginoon? Set your things
above. Huwag po tayong magpuri dahil gusto natin yung kanta. Huwag po tayong magpuri kasi ang ganda ng cellphone niyan. Hindi po, nag-worship po tayo dito para gusto natin mabot ang kalwalatian ng ating Panginoon. Pangalawa, set your minds on things above. Yung mga isipan naman natin, verse 2, ang mga bagay na panglangit ang isa-isip nyo, hindi yung mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at inyong tunay na buhay ay nakatago sa Diyos kasama si Kristo. Ano yung pumupuno ngayon sa inyong mga isipan? Kaya kong basahin ang inyong mga isipan ngayon. Sigurado ang pumupuno sa inyong isipan, kasama dyan, problema. Taas ang kamay ng hindi nag-iisip ng problema. Lahat po tayo, nag-iisip tayo ng problema. At hindi po kakaiba na meron tayong problema. Karaniwan po yan. The challenges that we have, lahat po tayo, ang nasa isipan natin ay problema. Now, hindi po ibig sabihin, huwag natin isipin ang problema. Ang problema ay pinupuno ng problema ang inyong isipan. Kailangan, meron kang iniisip na problema, pero mas marami ang iniisip mong solusyon. Natural sa atin na isipin ang problema. Ako, nag-iisip ako ng problema. Pero dapat hindi napupuno ang ating isipan ng problema. Kailangan ang pumupuno sa ating isipan ay yung solusyon ng problema at walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Yun po yung dapat pumupuno sa ating isipan. Kaya ang sinabi dyan, bagay na panlangit ang isa-isip nyo, hindi yung mga bagay na panlupa. Kailangan ang iniisip natin, ang pumupuno sa ating isipan ay yung solusyon sa ating mga problema, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Ang ating Panginoon Diyos. Pagka may problema tayo, sino ang una nating iniisip? Saan ang ating unang iniisip? Kayo po ang magsabi niyan. Pero dapat tayo po, pagka meron tayong pagsubok na ating nararanasan, automatic sa atin na unang nating isipin, manalangin sa ating Panginoon. Yan po dapat ang ating unang isipin. At kung meron mang problema, okay lang, isipin, pero huwag dapat tayo mag-dwell sa problema. Ano po ba ang dapat natin isipin? Philippians chapter 4 verse 8. Sabi ko yan, bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging lagi niyong isa-isip ang mga bagay, ito po dapat natin isa-isip, mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Dapat yan po ang pumupuno sa ating mga isipan. Mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri,
mga bagay na totoo, marangal, maguwig, malinis, yung mga kaibig-ibig at kagalang-galang. Kaya lahat po ng ating mga plano, lahat po ng ating iniisip, dapat it will be leading us sa ating Panginoon Diyos. When we think about things, living a life worthy to dwell where Jesus is. Kailangan lahat po ng ating iniisip ay yung kung paano tayo makakarating doon kung saan naroon ang ating Panginoon Jesus. Napakaiksi po ng ating buhay para po ang iniisip natin ay yung mga bagay na hindi pa nangyayari. Yung ina-anticipate kagad natin. Hindi naman po masama, pero ang masama nga ay kung yan na lamang ang laman ng ating isip. Meron po kami manager's office. Babae po to. At malakas po siya. Parang last week, kausap mo. At nagpaalam bigla at sinabi, Sir, pwede po ba ako mag-leave muna? Kasi magpapagamot ako. Ang nangyari, dahil gusto nila magkaanak ng mag-asawa, tagal na silang kasal, pero gusto nilang mag-asawa, nagpa-check up lamang para sila ay magkaroon ng medication kung paano sila magkakaanak. Nung nagpa-check up siya last week, nakita na meron siyang cancer sa bladder. Malakas, walang ano-ano, wala siyang nararamdaman. Ang gusto niya naman magkaanak, magpa-check up, nakita, meron siyang cancer sa bladder. Few days ago, namatay siya. Parang for the span of just 5 days, bigla ay namatay siya. Makes me think na ang buhay ng tao ay napaka-iksi. Napaka-iksi na parang aksayin natin yung ating isipan sa mga bagay na hindi maganda. Napaka-iksi ng buhay para magmatigas tayo na hindi tayo magpatawad. For all you know, walang nakakaalam, hindi natin ang hawak ang ating buhay. For just a split of few days, pwede tayong mawala dito. Kaya dapat maging handa tayo. Lahat ng ating iisipin, simula ngayon, ay yung mga bagay na karapat-dapat, mga bagay na kapuri-puri, mga bagay na totoo, mga bagay na makapagbibigay ng kalwalatian sa ating Panginoon Diyos. Dapat yan po ang ating iniisip. We should be thinking of all those things about and set our mind to them. Ngayon, iisipin natin, Pastor, hindi ako ganyan mag-isip eh. Parang sinasabi natin na para sa mga banal lamang yung naririnig natin kay Pastor, hindi ako ganyan mag-isip. Logical ako mag-isip. Kung may kasalanan, pagbayaran. Kung may utang, pagbayaran. Ganyan ako mag-isip, logical. Pero sinasabi sa atin, dito sa salitang ito, dapat mag-isip tayo kung paano mag-isip ang ating Panginoon Diyos. Dapat ganoon. Paano mag-isip ang ating Panginoon Jesus? Kung nabubuhay si Jesus Christ, panahonan ngayon, ano sa tingin nyo ang sasabihin ni Jesus Christ about LGBTQ? Ano kaya ang sasabihin ni Jesus Christ about corrupted officials? Ano kaya ang sasabihin ni Jesus Christ? Ano kaya ang iisipin ni Jesus Christ
about the people na nagpupush ng devotion. Ano kaya ang sasabihin ni Jesus Christ na hindi na natuloy? Di ba? Paano mag-isip ang ating Panginoon Jesus? Isipin natin, parang ang hirap. Ang hirap naman yan, basta hindi ko alam kung paano mag-isip ang ating Panginoon Jesus. Pero sinabi po sa 1 Corinthians chapter 2, verse 16. Ito po, sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang nakakaisip sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang nakakapagpayo sa inyo? Yung sabi ni Pablo, ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. At yon ay dahil nasa atin ang banal na Espiritu. When we have the Holy Spirit inside our heart, then we can think just like our Lord Jesus Christ. Kaya natin mag-isip kung paano mag-isip ng kabutihan si Jesus para sa lahat ng tao. Gaano man kasamayan, pero inisip ng ating Panginoon Diyos kung gaano man tayo makasalanan, ang kanyang nasa isip lamang ay mailigtas ang bawat isa po sa atin. Wala po siyang itinangi. Lahat po ay nasa isipan ng ating Panginoong Jesus nang siya ay nagpapako sa krus. Ang iniisip niya ay kabutihan. Kaano man o sino man ang tao. Diyan tayo magsimula kung paano inisip ng ating Panginoong Jesus na tayo ay iniligtas kahit tayo po ay makasalanan. Ganun din po tayo dapat. Kaya nating magpatawad sa ating mga kaaway dahil yan ang pag-iisip ng ating Panginoon Jesus. Ano po yung challenge po dito sa atin kapakinggan? Verse 1, I purposely set it sa dulo. Ang sinabi dyan, kaya't pagtunan nyo nag-isip ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nagupo sa kanan ng Diyos. Ang iniisip natin ngayon ay ang mga bagay na makalangit. Ang iniisip natin ngayon dapat ay sino ba yung nasa langit? Ang sinabi dyan, ang ating Panginoon Jesus. Yun dapat ang ating iniisip. Kaya gusto natin na gumawa ng mga bagay na makapagbibigay ng kaluwalhatian at makalangit dahil ang ating Panginoon Jesus ay nasa langit at nakaupo sa kanan ng ating Panginoong Diyos. Revelations 21 verse 22, bibigyan ko kayo ng glimpse kung ano ba yung makikita sa kalangitan. Pakinggan niyo po ito. Sinabi po ito sa Revelations 21 verses 22 hanggang 27. Wala akong nakitang templo sa lungsod sapagkat nagsisibing templo roon ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero. Ito po yung vision ni John at isinulat niya sa Revelation kung ano yung nakita niya, kung anong itsura niya ng langit na ating gustong marating. Ang sinabi niya dyan, wala siya nakitang templo. There's no temple in heaven sapagkat the heaven itself is the temple. Ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan, pati ang ating Panginoong Jesus. Verse 23, hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang bigyang liwanag ang lungsod sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon at ang Kordero ang siyang inuwi.
Grabe! Walang langit! Wala kang makikita ng kadiliman. Walang meralco sa langit. Wala kang babayaran na kuryente. Dahil walang madilim sa langit at puros kaluwalhatian ng Diyos ang makikita mo doon. Alam niyo, ang description nito, pag nakita niyo ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos, yung talaga makikita mo yung the fullest glory of God. If you are in the midst of the fullness of glory of God, ang mararamdaman mo, talagang ikaw ay manliliit. Matutunaw ang kayabangan. Matutunaw ang pag-isip ng ating sariling kapakanan dahil makikita mo that you are overwhelmed with the fullness of glory of God. Yan ang langit. Alam mo yung parang kinakain ka ng liwanag. At sasabihin mo, Panginoon Diyos, maiiyak ka ngayon that you feel that you are just a small portion of it. Yung iniisip natin na mataas tayo, na meron pa rin tayong pride sa ating puso. Pag ikaw ay nandoon sa kalagitnaan ng kaluwalhatian ng Diyos, makikita mo kung gaano tayo maliit. Yan ang kaluwalhatian. Verse 24. Sa liwanag ito ilalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Verse 25, hindi isasara ang mga pinto ng lungsod sa pumagapon at hindi nasasapit doon ang gabi. Every day, you just feel the presence of God. 26, dadali sa lungsod ang yaman at tangat ng mga bansa. Verse 27, ngunit, hindi makapapasok doon ang mga bagay na marumi. Niyang gumagawa ng kasuklam-suklam, niyang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makapapasok sa Diyos. Kaya wala po dapat tayong matira sa ating isipan na anumang bagay na marumi. Wala dapat matira sa ating mga ginagawa ng mga bagay na kasuklam-suklam sapagkat at kasinungalingan sapagkat hindi po tayo makakapasok sa kalangitan. Nais ng Diyos na makita po natin yung kalangitan na ating pupuntahan kung lagi po natin iisipin ang mga bagay. Seek through your heart the things of above and set your mind of things above. Huwag po tayo magugunihanan. Huwag po tayo mag-alala ng mga bagay na nangyayari dito sa lupa. Lahat po yan ay pansamantala lamang. Ang kailangan natin gawin ay pagkatiwala sa ating Panginoon Diyos. At isipin natin na tayo ay makapabuhay ng tama. Huwag po nating hayaan na madulisan ang ating buhay bilang Kristiyano, bilang representative, bilang tagalingkod ng ating Panginoon Diyos. Ingatan po natin yung ating mga pananalita. At dapat nandoon sa ating mga puso ang kababaang loob. Isipin po natin ang mga bagay na makalang. Lagay sa ating mga puso ang mga bagay sa langit ito, wala na pong utang. Sa langit ito, wala na pong pag-alala na meron kang babayaran. Sa langit ito, wala na pong sakit at karamdaman. Sa langit ito, wala nang pangit. Lahat na tayo will be glorified in heaven. Yan po yung ating isipin. Yan po yung manatili sa ating puso.
should overwhelm your worry and your fear, the challenges that we have. Isipin po natin ang mangyayari po sa atin sa kanila. Live a new life in Christ. We seek to our heart and set our mind of things above. Set our mind and seek our heart of the things who is holy, and our God is holy. Pasok na tayo sa ating pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Gaya na natin ito kanina. Every week, every day, God is giving us opportunity to reach out. God, reach out His glory. We worship God. Because God is holy. Sa concert ba sinasabi, huwag pumalak pa kayo. Walang ganon. Diba? Yung mga tao talaga. Walang nasasabi, sumigaw kayo. Walang ganon sa concert. Pero kayo, pag nagpupuri tayo, yung song din sinasabi, palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Parang obligasyon ko ba natin na? So I pray that when we worship God, titigil na po natin. Wala nang magsasabi dito, palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Dapat automatic sa atin. Falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb.
ng bawat isa dito. Hindi mo sila nagpasal, Panginoon, na ako ay magsasabi, Panginoon Diyos, gusto ko makarating sa langit. Amen. 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 Ito ba? Ito ba? Ito po ang nais po namin lahat. Yan po ang nais namin lahat to. At yan po ang magiging laman ng aming isipan mula sa oras na ito hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. Nais namin makarating sa langit kasama ang aming Panginoon. Muling ikaw, Diyos, maraming salamat. Muling Baba, we praise you and we worship you, Lord. Lord, reach out to everyone of us. Bagamat meron po kami mga iniisip na pagsubok, Panginoon Diyos, hindi po ito pupuno sa aming isipan. Pagkos, Panginoon Diyos, ang pupuno sa aming mga isipan ay mga bagay na nasa itaas, mga bagay na makalangit, mga bagay pagtungo sa aming Panginoong Jesus. Kuli ikaw, Diyos, maraming salamat sa bagay ito. Ang Diyos, palalang po sa amin at magitan ng ng Espiritu ang lahat po na aming tinanggap sa bagay ito. And we will always think of the things above, Lord. Kagaya po ng Diyos ng mga panalangin ito habang sinusulat, Ama, ikaw po ang aming kung nasa isipan at aming magtutugon sa mga kaibigan ito. Pero may Panginoon Diyos sa mga covenant na ito, mga pangako naman ng kapatid. Ikaw po ang nakakaalam ng Diyos na aming pong pinagili ko. Palahin mo ang aming kapatid na ito, na may tangan na iyong pangako. Pagbabayan po siya, Panginoon. Pero hindi magkakalit ito, Lord God, ang kanyang bagong pag-isip, ang mga bagay ng makalangit. Kasama po kami doon, Panginoon, sa lahat po ang aming pong isipin, ang mga bagay ng makalangit. Pero ikaw, Diyos, maraming salamat. Magandang umaga sa iyo, Panginoon Jesus. Sa iyo, Landas Pilipo. In Jesus' mighty name. Amen. 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 God is good. And all the time. Pastor, para malabo tayo sa concert, ah. God is good. And all the time. Amen. Galing po ang ating Panginoon Diyos. Napakabuti po ng Panginoon Diyos kasi pinarealize niya po sa atin na kaya pala tayo minsan nagkakamali ng mga decision because of our mindset. Nasa isip lang pala natin. Minsan parang sinasabi natin, hindi natin kaya, pero nasa puso lang din pala natin yung kung talagang ayaw natin sunod. Okay, so sa pagkakataon po ito muli, papasalamat tayo sa Panginoon Diyos sapagkat binigyan tayo ng isang napakagandang umaga, pinagpalang umaga dahil sa mayamang salita. Alam ko, itong mga salitang ito ay tinanggap natin. At yung mindset na merong takot, na mindset na merong negativity, after na marinig natin ang salitang ito, lahat yun ay mapalitan pa rin. Amen? Kaya naman, maraming salamat sa patuloy na mga nagpapahagi ng salita ng Diyos kung bakit may mga tao tayong naaabot. At sa pagkakataong ito, pasalamatan natin ang Diyos sa mga buhay na mga bagong kaluluwa na pinadala ng Diyos sa lugar ito. Inaaliyahan po namin kung kayo po ay first time namin nakarating sa lugar ito. Inaaliyahan po namin kayo dito sa unahan at welcome po namin kayo dito po sa Wisdom Church Sinalhan.
Yun po mga first timer, magandang umaga po sa inyo. Sila po yung mga pinadala ng Panginoon upang mga napapakinggan nating salita ng Diyos ay nakarating din sa kanila. So kung tayo nagbago ng mindset, even sila nakareceive ng Word of God, malamang at naniniwala ako, yun ang faith ko, nabago rin ang kanilang mindset. So extend po natin yung ating mga kamay, sama-sama po natin silang ipanalangin patungo po sa atin. Panginoon Diyos, maraming salamat. Ama, patuloy po kami nagpupuri at papasalamat sa iyo sa buhay po ng mga kapatid namin. Alam ko, Lord, na ikaw po yung nagpadala sa kanilang mga kanyang upang makasama po namin sila. Upang sila man din po, Panginoon, ay buksan mo ang kanilang puso, maging ang kanilang mga kaisipan tulad po ng itinurong sa amin. At ang mga puso at isipan namin ito ay makapamuhay ng naaayon po sa iyong kalooban. Kaya naman, Ama, ang dalangin ko, patuloy mo po silang patnubayan. Patuloy mo po silang gabayan na kung saan ikaw po yung kanilang patutunguhan. Buksan mo ang kanilang mga puso upang ikaw po yung Diyos na kanilang maging Panginoon, tagapagligtas at hari po ng kanilang buhay. Ama, ikaw po yung Diyos na nakakakita ng kanilang mga pangangailangan. And we pray, ikaw po yung Lord na magbibigay ng lahat ng ito sa kanila. Even the protection, Panginoon, cover them by the blood of Jesus, at ikaw po yung Diyos na lagi po mag-iingat sa kanila. Maraming salamat po. Alam ko, Ama, na hindi po ito yung aksidente na sila ay dinala mo dito. Bagkus ito yung panimula na kung saan lagi na po namin sila makakasama to worship you, to glorify your name, Father God. Salamat po, idako mo muli ang kanilang panyapak sa lugar ito sa susunod na rin. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat, Ama, sa tanging pangalan ni Jesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu Santo. Lahat po tayo magsabi na. Hindi nga po, ako po ng service ko muna kayo muli. May kakausap tayo po sa inyo. Salamat po. Yan. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong mga announcement. Lagi po namin ipinag-aanyaya ang ating pong kids ministry every Saturday po yan. Kung kayo po ay merong anak, kapatid, pamangkin, o kaibigan na medyo bata, 13 years old pababa, inaanyayahan po namin kayo every Saturday, 11 a.m. dito po ginaganap yung kids ministry. Marami po silang matututunan ito, lalabas po ang kanilang talent. Kung ano man po yung talent na meron po silang magiging katuwang para po ma-push yung confidence at nailabas po yung potential or yung gifts na ibinigay po sa kanila ng ating Panginoon Diyos. Amen? At patuloy pa rin po namin yung pinag-aanyaya. Every Sunday celebration before 8 a.m. dapat po nandito na po tayo. At kung tayo po ay meron tinatouch tayo ng Lord na i-invite natin yung kapitbahay, katrabaho o kaibigan natin. Dalhin po natin sila, invite po natin sila upang may pakilala po natin si Jesus Christ sa kanila po mga buhay. Amen? At sa pagkakataon po ito, nais ko pong i-acknowledge yung live class na ginaganap po ngayon. Ang kanila pong process, mayroon pong natapos kahapon na Encounter God Retreat na kung saan naranasan ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Inaanyayahan ko po, sino po dito yung mga nag-undergo ng Encounter God Retreat kahapon. Meron po ba man dito? Amen. Nais ko pong ipabot at congratulations sa inyong lahat. Sabi nga po ng napakasisipaw sa mga guys. Alam ko na hindi pa po natatapos ang life kasi nyo, pero ongoing ang paggawa ng Diyos sa inyo po. At naniniwala ako, darating yung time, hanggang time, isa sa inyo, o lahat sa inyo, tatayo upang ipatotoo ang makabuti ng Diyos. Amen? Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Magpatuloy po tayo. Amen? Ngayon naman po, darako po tayo sa ating pong pagbabalik sa ating pong Panginoon Jesus. Magandang umaga po. Sabi ko kanina sa
ibigay po natin yung best natin sa Panginoon. Kasi ang Lord po, ano po yung binigay ng Lord? Sabi nga sa John 3:16, kahit sa isang anak, yung best ng Lord yung kanyang pinakaloob sa atin. So marapat lang din po na sa ating po pagbabalik, ating po din ibigay yung best natin. Actually, hindi lang naman po in terms of monetary. Pwede natin ibigay sa Lord. Yung talent natin, yung skills natin, kaya po natin ibigay sa Lord. Kaya po, atin po talagang i-ano natin sa puso natin na every time may gawin, Lord, I want to give. Dapat po iba na yung mindset natin. Hindi na, pag ako nagbigay, mawawala. Yun yung mindset natin dati. Tama po ba? Wala po ako lang yata yung Pero ngayon, dahil nga po, new creation na tayo in Christ, magbibigay tayo for the glory of God. Amen. Sige po, taas po natin yung ating pong mga kaloob. Taas po natin sa ating Panginoon at ating pong pagpasalamat. Ito po mga kaloob na ito. Father God, we thank you, Lord. We glorify you. We magnify your name, Lord, for you are holy, O God. You are majestic. You are awesome, O Lord. Kaya Panginoon, sa umaga po ito, tanggapin mo, O Diyos, kung ito po aming mga kaloob, Panginoon, na aming po ibibigay sa umaga ito para po sa iyong gawain. Ang aming pong desire, Panginoon, na ito pong mga kaloob na ito ay magamit pa, O Diyos, sa ikalalawak po ng iyong kaharian dito sa lupa, Panginoon. Magamit pa upang mas marami pa po kaluluwa ang maabot, Panginoon. Dahil yung desire mo, Lord God, to reach everyone, for everyone to hear your word, for everyone to accept you as Lord, as our Lord and Savior, Panginoon. Ama, sa mga bagay po na pinatutunan itong aming po mga income, ito po man ay trabaho, ito man po ay hanap buhay, Panginoon. Saan man po ito, Panginoon, nagmula, Panginoon, i-bless mo, Panginoon, ang mga kumpanya na pinatatrabahuan ng mga kapatid ko, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang bawat business, O God, na amin po, na iyong po ipinagaloob sa amin, Panginoon, at ito po, Lord God, ay magamit pa, Panginoon, para po sa iyong glory and your glory alone, O God. Ama, sa mga kapatid ko, na nandun, Lord, for this time, wala po silang maiabot, Panginoon, pero alam ko, Lord God, na yung desire ng puso nila, Panginoon, na one day, O God, they will also give back to you, Lord God, ang aking pong desire, ang aking pong panalangin. Bigyan mo po sila ng karunungan, Panginoon, kung paano po sila, O Diyos, makakapag-hanap buhay, magkakaroon po ng hanap buhay, Panginoon, upang sa gayon, Lord God, they will give glory back to you, Lord God. Kaya po, salamat, Ama, salamat po sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa mga tao na nandun, Panginoon, na laging bukas ng palad, Panginoon, para po sa iyong gawain mo, Lord. Lord, all these things, all we have, ay galing po sa iyo. Kaya, Panginoon, salamat po ng marami. Lord, we bring back all the glory, all the praises, all the honor, in the name of our Lord and Savior Jesus, and in the power of the Holy Spirit. Amen. Salamat
Jesus